Krimen. Noong May 2, 2011, dalawang helikopter ang tahimik na naglakbay sa kadiliman patungong Abbottabad, Pakistan. Lulan ang 24 na miyembro ng Navy SEALs para sa isang ultra-secret mission. Ang kanilang target, ang pinaka-wanted na tao sa buong mundo, si Bin Laden, ang utak sa likod ng 9/11 attacks. Matapos ang isang dekadang paghahanap, sa wakas ay natuntun na siya. Ang operasyon, na tanging matataas na opisyal lang ng gobyerno ng Amerika ang nakakaalam, ay may tatlong mahalagang bahagi. Ang lumapag ng hindi natutunugan, ang pasukin ng compound, at ang in-neutralize o hulihin ang target. Pero batid ni Bin Laden ang bawat banta, kaya naman ang kanyang tinitirahan ay isang tunay na fortress. Isang matibay na 12-foot concrete wall na may barbed wire sa ibabaw ang nakapalibot sa property. Ang main building ay may 3 palapag at bawat bintana ay may takip. Maging ang mga balcony ay may privacy walls at blinds, dinisenyo para hindi makita kahit na mga high-altitude drones. Dahil dito, papasok ang mga SEALs na halos walang kaalam-alam sa kung anong nasa loob. Matapos ang isang 90-minute na biyahe sa ibabaw ng Hindu Kush Mountain Range, natanaw na rin nila ang compound. Ang plano ay delikado at eksakto. Isang helicopter ang magho-hover sa bubong para makababa gamit ang lubid ang unang team, habang ang pangalawa ay maglalapag ng isa pang team sa harapan para sabay-sabay ang pag-atake at walang makatakas. Isinagawa ang misyon ng walang paalam sa gobyerno ng Pakistan dahil sa takot na baka may mag-leak ng impormasyon at maalerto si Bin Laden. Pero dahil dito, napakalaki ng peligro. Kung sila'y matutuklasan, ituturing silang kalaban. Ang mas nagpatindi pa sa sitwasyon ay ang isang heavily armed na Pakistani Military Academy na wala pang 1 kilometro ang layo. At doon, sa kabila ng 8 buwan na paghahanda, may isang detalyeng nakaligtaan. Nang subukang mag-hover, bigla namang nawalan ng kontrol ang unang helicopter at bumagsak ito sa gitnang courtyard. Wasak ang buntot nito dahil sa impact. Agad namang rumesponde ang piloto ng ikalawang helicopter at ligtas na lumapag sa isang bakanteng lote sa labas. Sa kabutihang palad, walang nasaktan. Tahimik na nag-regroup ang mga SEALs, hindi sigurado kung ang ingay ng pagbagsak ay sapat na para mabisto sila. Mula sa baba, naging malinaw kung gaano ka self-sufficient ang compound. Mayroon itong greenhouse at mga alagang hayop para hindi na kailanganing mamalengke, at ang basura ay sinusunog para maiwasan ng kontak sa mga kolektor. Ang mga paraang ito ang nagtulot kay Bin Laden na manatiling tago kasama ang kanyang pamilya sa loob ng mahigit 5 taon. Pumuwesto ang mga team sa mga strategic entry point. 3 SEALs ang pumasok sa guest house at bumungad sa kanila ang isang lalaking may hawak na AK-47. Matapos siyang ma-neutralize, inireport nila sa radio na clear na ang lugar. Isa sa mga napatay ay si Abu Ahmed al-Kuwaiti, ang pinagkakatiwalaang mensahero ni Bin Laden, at ang taong nang hindi niya namamalayan ay siyang nagturo sa lokasyon ng kanyang pinagtataguan. Ang kanyang alias, na laging nababangit sa mga interrogation, ang siyang nagbigay daan sa CIA na subaybayan ng kanyang mga galaw hanggang sa Abbottabad. Naging strategic ang pagpili sa Pakistan bilang taguan dahil malapit ito sa Afghanistan na nagpadali sa pagtawid-tawid sa border at sa pagtanggap ng mga ulat mula sa kanyang mga tauhan. Sinimula ng ikalawang bahagi ng misyon, ang pasukin ng main building. Isang timang pumasok mula sa south entrance unang palapag, isang magulong lugar kung saan nagpapalipas oras ang pamilya. Nakita nila ang isang sala at isang kwartong ginawang classroom para sa mga bata. Sa dilim, isang lalaki ang sumilip mula sa pinto at agad pinaputukan. Pag-abante nila, isa pang lalaki ang sumubok na abutin ng isang rifle, agad dimtong na-neutralize. Pero ang daan papuntang ikalawang palapag ay hinarangan ng isang makapal na metal door na hindi kayang sirain ng ordinaryong pampasabog. Habang naghahanap ng ibang daan ng unang team, ang pangalawang team naman sa labas ay sinira ang isang security gate na nagproprotekta sa hagdanan paakyat. Sa kanilang pag-akyat, may narinig silang yabag sa itaas. Isang binatang lalaki ang dumungaw para tingnan kung anong nangyayari. Si Khalid, anak ni Osama Bin Laden, agad siyang napatay. Ang ikalawang palapagang nagsilbing control center ng compound. Kahit walang internet o television,
telepono. Well-informed sila sa mga pangyayari. 3/4 ang puno ng mga computer, hard drive at storage device na naglalaman ng kritikal na impormasyon. Gumamit si Bin Laden ng paraan ng komunikasyon na halos imposibleng matrace. Sa halip na online messages, umasa siya sa mga mensahero. Sumusulat siya ng mga liham o nagsisave ng mensahe sa USB na dadalhin ng isang courier sa malayong lugar para doon ipadala. Ang pagdepende sa physical storage ang kanyang naging kahinaan at ngayon, natagpuan ng team ang buong archive ng kanilang sikreto. Walang oras para suriin ito. Kailangan nilang i-clear ang bawat kwarto bago umakyat si Katlong Palakag para sa huling yugto. Nananariwa pa sa kanilang isipan kung paano nakatakas si Bin Laden mula sa Tora Bora, 1 dekada na ang nakalipas, hindi nila hahayaang maulit iyon. Nakapila at tahimik na umakyat ang mga SEALs. Madilim ang ikatlong palapag at halos wala silang makita kahit gamit ang kanilang night vision goggles. Naghintay sila, pinakilamdaman ang bawat galaw, hanggang sa may kumislap sa kanilang harapan. Isang putok ang umalingaw-ngaw habang mabilis silang sumugod. Pagpasok nila sa kwarto, natagpuan nila ang 2 asawa ni Bin Laden at tulala sa takot at ilang batang umiiyak sa isang sulok sa kanilang harapan. Nakahandusay sa sahigang isang matangkad na lalaki na may kulay abong balbas. Natagpuan na nila siya. Target eliminated ang umalingaw-ngaw sa kanilang radyo. Pero hindi pa tapos ang panganib. Isang urgent message ang pumasok. Nagpalipad na ng mga fighter jet ang Pakistani military base. Paubos na ang oras. Nagmamadali inilagay ng team ang katawan ni Bin Laden sa isang body bag para sa DNA testing. Samantala, abala naman ang ibang miyembro sa pagkuha ng lahat ng intelligence mula sa ikalawang palapag. Mga hard drive, laptop at telepono. Bago umalis, sinira nila ang bumagsak na helicopter para hindi makuha ng iba ang high-tech na kagamitan nito. Habang papalapit ang support helicopter, naghanda ang team para sa extraction. Ang operasyon, isa sa pinakatumpak sa kasaysayan, ay natakos ng walang kahit isang SEAL na nasugatan. Nang i-anunsyo ni Pangulong Obama sa buong mundo ang pagkamatay ni Bin Laden, isinasagawa na ang kanyang libing. Upang maiwasan na maging dambana ng mga ekstremista ang kanyang puntod, binalot ang kanyang katawan sa puting tela, nilagyan ng pabigat at inihulog sa kalaliman ng dagat. Ang mga impormasyong nakuha sa mga hard drive ay naging napakahalaga. Bukod sa mga video game tulad ng Super Mario Bros. At Counter-Strike, may halos 97,000 na dokumento na inabot ng taon para suriin na siyang nagbunyag sa internal na operasyon at mga plano ng grupo. Dumating ang mga sundalong Pakistani sa compound matapos makaalis sa mga SEALs. 9 na buwan nang lumipas, giniba ng lokal na otoridad ang gusali para hindi ito maging tourist attraction at tanging ang konkretong pundasyon na lang ang natira.